Magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong naganap nga na bagyong Inday. At pag-uusapan rin natin kung ano na ba ang kondisyon ni Senador Rodante Marcoleta sa loob ng PNP-GH. Ayan. So, kasi nung mga nakaraan, nagkaroon nga ng rally ang Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA. Ngayon, merong mga tao na kinukundina itong isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinabi nila na huli raw sila sa exam, di na raw sila nakapag-exam dahil nga sa abala na dinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo noong mga panahon na yon? Kung bakit nag-rally? 'Di ba ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo ay yung flood control scandal na dapat ipinatutupad ng gobyerno yung project na yon. Kaso anong nangyari, ninakaw, 'di ba? Ninakaw nila yung pondo, 'di ba? Para maipagawa ng mga flood control project. Kaso wala nangyari. Yun ang sinisigaw sa rally. Ngayon, makikita natin tong picture na to, yan. Yung exam ko, mahuhuli na po ako. Road closure, 'di ba? Kinukundina nila 'yan. O ngayon, ano ba nangyayari? Ipakita rin natin sa kanila, 'di ba? Bakit hindi nila kundinahin ito, 'di ba? Kasi unfair naman kung meron silang pinipili na kukundinahin. Eto. Ngayon, paano ka ngayon makakadaan diyan? Baha, 'di ba? Tapos yung rally kinukundina nyo. Samantalang yan nga yung ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo eh. Yung pagbaha na yan eh, na dapat hindi nangyayari sa Metro Manila eh. 'Di ba? Ngayon pinakita sa inyo ng nasa taas. Bakit walang umiimik? Bakit nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan kayo ngayon? Biro nyo, napakabilis ng pangyayari ah. Kailan lang? Isang linggo lang mahigit na nakakalipas nung nagrally Iglesia ni Cristo about sa flood control na yan. Ngayon pinakita sa inyo kung bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Kasi kung binibigyan tayo ng gobyerno ng maayos na serbisyo, tapat na serbisyo, mangyayari ba yan? Mangyayari ba sa atin yan? Kita mo, hindi ba perwisyo yan? Bakit hindi nyo kundinahin ngayon ng gobyerno? 'Di ba? Napakagagaling nyo magsalita. May pa dinuguan pa kayo nalalaman. Bakit wala na ba kayong makain? Kaya pati dugo kinakain nyo? Sasabihin nyo, part of the culture of the Philippines. Wala na ba kayong makain? Kaya pati dugo kinakain nyo? Hindi pagkain ng dugo. Laman lang ang nakasulat sa Biblia. 'Di ba? Laman ng hayop ang pwedeng kainin ng tao. Ba't pati dugo tinitira nyo? O ngayon, balik tayo dyan sa flood control na yan. Bakit wala kaming naririnig na nagkukundina nitong pagbaha dyan sa EDSA? Yan lang ba ang picture natin? Mamaya magpe-play tayo ng video para malaman nyo kung bakit ipinakikipaglaban ng Iglesia ni Cristo yung flood control scandal na yan. Kasi hindi natin deserve, 'di ba? Hindi natin deserve na mangyari sa atin to. Eto pa yan pa. Bakit hindi nyo kundinahin? Yan nga, halos walang makadaan eh. Mga nagmamagaling dyan, mga keyboard warrior na wala naman palang alam, 'di ba? Basta maturo lang na, oy, mali ka, ganito kayo. Mapaghanap ng butas, pero ngayon, sisihin nyo gobyerno ngayon. Tandaan nyo, ang Iglesia ni Cristo, transparency ang ipinananawagan. Transparency, accountability, justice, and peace. Panglima, yung bago, yung Bendalo. Kasi pinipilit na itong Bendalo King na to na mag-move on na raw tayo dyan sa flood control na yan. Paano ka mag-move on? Sa tuwing bumabaha, tignan mo, sige nga, mag-move on ka ba dyan? Tignan mo sitwasyon. Kaya etong magkapatid na tukmol na to, puro gusto nila, cut the process. Bendalo, mag-move on na tayo. Walang ginawa yan. Mga walang alam yan, magaling lang mag-English yan pero bobo yan. Real talk yun. Kasi hindi naman nila alam kung ano ang kalagayan ng taong bayan. 'Di ba? Hindi nila alam yun. Ang gusto nila, kapag sinabi nila, gagawin mo kahit labag sa batas. Yan ang alam ng mga yan. Kaya tinawag na tukmol yan. Kasi walang alam sa sitwasyon ng bayan. Bakit ba ipinakikipaglaban yung flood control na yan? Dahil dyan, yan. Yung nakikita nyo ngayon. Dahil dyan yun. O ngayon, bakit ayaw nyo magsasalita? Ba't parang may takip yung mga bibig nyo? Ba't parang mga napahiya kayo sa mga pinagre-reklamo nyo dyan about sa EDSA? Na kesyo nag-traffic, sa gabal, hindi ka na nakapaghanap buhay. Bakit ayaw nyo magsalita ngayon? Diba? Meron pa akong isang gustong i-play dito. Tignan natin, nandito yun Yung isang tao na kinukundina ang Iglesia ni Cristo dahil nga raw, perwisyo raw ang dinulot nito
diyan sa EDSA. May sinabi pa siyang matitinding salita sa Iglesia ni Cristo. Masyadong magaling rin tong taong to eh. Akala mo ang daming alam sa mundo eh. Nakatikim lang ang konting sarap. Akala mo siya na ang hari sa mundo. Ito, sabi niya kahit saan raw magdaan. Ayan. So ipe-play rin natin yan dito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, hindi naman kasi to sikat. Ayan, so i-play na natin itong video na to. Kahit sa kayong magdaan, wala kayong malusutan dito sa EDSA. Kahit sa looban na, grabe traffic. Ano ba kasi pinaglalaban ninyo dyan? O ngayon, bakit hindi ka magsalita? Kita mo napapanot ka na nga eh. 'Di ba? Bakit hindi ka magsalita ngayon kung ano ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? Criticize ka ng criticize. Ngayon, magsalita ka nung bumabagyo, nung nagbaha sa EDSA, nung nagbaha sa ibang karatig na lungsod dito sa Metro Manila. Bakit hindi kayo nagsasalita? Napiperwisyo na kami dito. Ano ba yung pangalan ng... Napeperwisyo, pagbaha, perwisyo naman tayo lahat, di ba? Di ba? Ano pangalan ng mga sekta na to na nagwewelga ngayon? Para kanino ba to? Ba't kayo na... Para kanino nga ba? O eto, pakikita ko sa'yo kung para kanino. Kung bakit nagkakandak ng rally ang Iglesia ni Cristo. Eto, play muna natin to. Ang pagkakalam ko, Valenzuela tong na to eh. Area na to eh. Tabunan natin yung yung panot niya. Ngayon, paano mo sasabihin na para kanino yung laban na ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Eto, tanga to eh. O, ayan. Nagwewelga ngayon? Para kanino ba to? Ba't kayo nakikisali sa politika? Nakikisali raw sa politika? Nakakalimutan niya ata na pare-pareho tayong Pilipino. Mga tanga pala tong mga to. Bakit raw nakikisali ang Iglesia ni Cristo sa politika? Tanga, hindi nakikisali. 'Di ba? Karapatan yun ng bawat Pilipino na mag-rally. O, Kaya grabe perwisyo ninyo. Palitan nyo na pangalan nyo. Diyos mio. Iglesia ng perwisyo. Yun ang... Iglesia raw ng perwisyo. Pero etong katangahan niya, ayan, hindi niya pinapansin yung nagiging perwisyo talaga, 'di ba? Ang gusto lang niya kasi yung magiging komportable siya at sumasabay sa mga bashing eh. Ayan Ito pa isa. Pakita natin para alam ng taong bayan na kung tama ba yung mga nagiging desisyon nila sa buhay o tatanga-tanga sila. Ito pa Ngayon po humingi po kami ng saklolo dito po sa bandang V-Mapa going to Quiapo, Taft Avenue. Yung mga kotse po ay hindi na po passable, even the pickup trucks, even the off-roaders hindi na po makakapasok dito. O ngayon, magsalita kayo ngayon. Kung talagang walang kabuluhan yung ipinakikipaglaban ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin hindi natin deserve na magkaroon ng pagbaha sa kalye. Kasi, alam nyo kung bakit? Ang dami nating binabayad na tax. Bayad tayo ng bayad ng tax. O binulgar sila, ninanakaw lang pala nila. Binubulsa lang pala nila yung mga pondo para dyan sa flood control project na yan. Tapos, kukundinahin nyo ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo na nga lang ang tumitindig para kundinahin tong gobyerno na to yung pangwawalang ya sa taong bayan yung pagnanakaw sa taong bayan sa pangunguna ni Senador Rodante Marcoleta. Asan si Senador Rodante Marcoleta? Hindi kasi nananahimik si Senador Rodante Marcoleta para ipakipaglaban kung ano ang tama, 'di ba? Kung ano yung dapat na para sa taong bayan. Tapos sasabihin nyo, perwisyo. Eto yan, yung nakikita natin ngayon, hindi ba perwisyo yan? Para makapambash lang kayo, hindi nyo na iniisip kung ano ba talaga yung ipinakikipaglaban katulad nitong panot na to. Kita mo yung itsura niyan? Naka-filter yan Bago nyo pangalan, grabe yung ka-traffic ngayon. Hindi kayo, wala kayong paki sa ibang tao. Iniisip nyo, gusto makisali sa politika. Sabi niya, wala raw pake sa ibang tao. Pero ang politiko ba, may pakialam sa taong bayan. Ito, may papakita rin tayo. Exclusive, coverage ng Net25 na meron daw project dito sa isang probinsya pala to, probinsya. Kaso ang nangyari, hindi raw itinuloy yung proyekto ng gobyerno. Pakinggan natin. Madamo, matalahib at mabato. Yan ang naabutan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa isinagawa nilang ocular inspection dito sa isang flood control project dito sa Pandibulacan. Ang haba ng naturang proyekto, 128 meters. Pero ang kanilang natatnan niya dito ay walang structure. At ito yung naturang dulo ng nasabing proyekto.
Kita nyo na. Walang structure. Bakit hindi nyo kundinahin to sa mga nanonood sa atin? Sa mga nambaba sa Iglesia ni Cristo? Masyado kayo kasing magagaling. Mga feeling entitled. Mga akala mo main character. Pero wala namang pakinabang sa inyo eh. 'Di ba? Ginagawa nyo Netflix ang Senado. Tignan nyo kung ano ipinaglalaban nila SP, nila Senador Rodante Marcoleta, kung bakit nila pinupush yung pag-iimbestiga dyan sa flood control. Dahil dyan sa mga bahana yan na hindi deserve ng taong bayan na merong ganyan. Kasi alam nyo kung bakit hindi deserve? Pinaglalaanan ng pondo eh. Pera ng taong bayan yan eh. Saan na ang pera ng taong bayan? Nasaan na yung mga flood control project na yan? Wala. Nga. Bakit parang ang tahimik ngayon ng mga basher? Diba? Tahimik ngayon. Yung mga nagmamarunong, nagmamagaling, makapagsalita, akala mo sila na yung talagang pwedeng mangelam, pwedeng magpahayag ng salita. Bakit hindi nila kundinahin ito? Yun nangyayari ngayon na mga pagbaha sa iba't ibang lungsod. Yun yung pinupunto eh. Bakit ang tahimik nyo? Kasi alam nyo kung bakit? Wala naman kayong alam. Wala rin kayong maitulong eh. Ang ginawa nyo lang, mambash. Pero kung tutusin, anong pakinabang sa inyo? Pero yung isinagawang pagrarally ng INC, sino ba makikinabang? INC lang ba yun? O tayong lahat? Isipin nyong mabuti bago kayo magsasalita. Iglesia ng perwisyo pa sinasabi nyo. Sino ngayon na perwisyo? Kami lang ba, mga iglesia ni Cristo? O tayong lahat sa mga nangyaring pagbabaha dito sa Metro Manila? Metro Manila pa lang yan ha. Metro Manila pa lang yan. Kasi alam nyo ang problema sa mga kababayan natin. Hindi sila nagsasalita. Pag may nangelam na bagong sa kanila, bago sa paningin nila, bago sa pandinig nila, nangelam, ibabash nila yon. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. Kaya, itong gobyerno natin patuloy sa pagnanakaw. Gustong-gusto ng taong bayan na ninanakawan sila eh. Sila. Pero kami hindi. Ayaw namin yon. Yung ninanakawan kami. Kasi pinaghihirapan namin yun eh. 'Di ba? Yung ibinabayad na tax namin, pinaghihirapan namin yun. Sila. Ayaw nila yun eh. Ayaw nilang kundinahin ng gobyerno. Tahimik sila kapag napatunayan na mali sila. Tandaan nyo, sa mga nanonood sa atin, makatwiran ang isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang yan hausyaw. Hindi lang yan para sa pansariling pakinabang. Magkaiba yun. Hindi naman sila sinasabing, umalis ka dyan, pabagsakin yan, for destabilization. Wala kayong maririnig na ganyan. Kasi ang sabi nga, accountability, transparency, justice, and peace. Panghuli yung bendalo kasi pinipilit nilang ibaon sa limot to. Kaso bumagyo. Pero mo isang linggo pa lang mahigit Actually nagrally pa nung nakaraang araw lang. Biyernes. Pinakita sa taong bayan kung bakit nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Kami lang ba ang naperwisyo sa baha? O pati mga reklamador na wala namang alam? Yung mga makapagsalita lang, makasama sa hype, 'di ba? Etong nangyayari sa atin, hindi to comedy, hindi to movie, totoong buhay to, 'di ba? Kaya gumising-gising kayo, alog-alogin nyo yung mga utak nyo, paganahin nyo yung mga isip nyo, 'di ba? Kasi baka may alikabok na yan, 'di ba? May mga sapot na nanggagambay yung loob ng utak nyo dahil hindi na gumagana eh. Hindi na nag-iisip. Bakit ayaw nyo magsalita nung bumaha dito sa Metro Manila? Bumaha sa Valenzuela, sa Parañaque, sa probinsya, bumaha dahil sa bagyong Inday. Bakit hindi kayo magsalita ngayon na perwisyo tong baha na to? Ganto ganyan. Ano bang ginagawa ng gobyerno? 'Di ba? Pero pagdating sa rally ng Iglesia ni Cristo, matindi kayo mambash. Pero in the end of the day, totoo naman yung ipinananawagan ng Iglesia ni Cristo. Isipin nyo yan sa mga sarili nyo, maglinis kayo sa utak nyo, 'di ba? Tanggalin nyo yung mga gagamba sa utak nyo. Kasi puro sapot na yan eh, 'di ba? Baka may kataratan na rin kayo, tanggalin nyo na rin yan. Dahil nagbubulag-bulagan kayo eh, baka may lugaring kayo. 'Di ba? Nagbibingi-bingihan kayo eh. So tutuloy tayo ngayon dito sa naging pahayag ni Lacson. Yan, isa pa tong magaling na to eh. Yan, masyadong magaling rin tong taong to. Akala mo napaka-perfecto niyang tao. Ito tayo ngayon kay Lacson. Yan. Ano sabi ni Lacson? Since time immemorial, ganyan lagi ang nangyayari pag may pinapakontempt kami sa Senado. Ang bagsak lagi sa ospital kapag mayroong naaresto. Ang bagsak sa ospital, di ba? Sabi niya, ang bagsak raw sa ospital. Siya, ano bang ginawa niya? Di ba nagtago siya? Murder ang kaso nitong taong to. Murder, pag search nyo yan sa Google, walang bail yan. Kasi pinagplanuhan mo eh. Paano nakalabas tong taong to? Diba? Paano nakabalik sa Senado tong taong to? Dahil pinayagan ni Pinoy. Pero bago maupo si Pinoy, nagtatago to kasi takot to eh. Takot makulong. Takot yan. Nagtago yan. Yang taong yan. Pero ano ba pinagkaiba nila?
ni Senador Rodante Marcoleta. Si Ping Lacson, matanda kay Senador Rodante Marcoleta. Sabihin na natin ganon. Kasi yun yung naririnig natin eh. Si Senador Rodante Marcoleta, almost 70 na yata, 71, parang ganon. Pag 70 years old ka na, mahina na katawan mo. Hindi yan katulad ng katawan ni Senator Jinggoy, na talagang hindi mo pwedeng ilihim na kaya niya na maano sa kulungan. Ayan, si Senador Rodante Marcoleta, matanda na, mahina ang katawan niyan. 'Di ba? Ang gusto kasi nila magdusa sa loob ng kulungan. O bakit raw? Kinukundina niya noong nakaraang statement niya. Bakit daw dinala sa PNPGH itong si Senador Rodante Marcoleta? Dahil hindi naman daw to pulis. Tanga ka pala, talaga. Kapag may nangyari diyan, cargo yan ng mga pulis. Cargo yan ni John Vic Remulla, 'di ba? Sila nang huli diyan eh. Tapos papabayaan nila sa sa ibang ospital. Natural dadali nila yan diyan hangga't hindi stable yan. Pag stable yan, saka yan ililipat ng ibang ospital. Kino-question mo kung sino ang gagastos? Bakit? Ikaw ba gagastos? Ikaw ba gagastos niyan? Hiningi ba sa'yo ang pambayad? Masyado kang entitled, Mr. Ping Lacson, 'di ba? Masyado kang entitled. Tapos sabihin mo, pag may pinapa-contempt talaga kayo sa Senado, ang bagsak sa ospital. Natural sa sobrang stress niyan, biro mo ikaw, pinakipaglaban mo yung tama. Alam mong tama ang ginagawa mo. Tapos yung donation, inabsueldo nga ng COMELEC eh. Kasi wala ngang nalabag na kriminal eh. Si Senador Rodante Marcoleta. Sa madalit salita, absuelto si Senador Rodante Marcoleta kasi wala nga eh. Wala sa batas na meron siyang ginawang kasalanan. Anong pinalalabas nito ni Boying Remulla? Sabi niya, tumanggap raw ng suhol, gift, si Senador Rodante Marcoleta. Pero ano ba ang sabi ni Assistant to the Ombudsman, Calabano? Pwede kang tumanggap ng donasyon kung sakaling tatakbo ka sa mas mataas na posisyon. Kita mo yung dalawang yan ha. Nagtatalo sila mag-bossing, di ba? Nagtatalo sila. Kundi ba naman tanga tong mga to? Kundi ba naman binabaluktot talaga nila yung katotohanan, yung batas, para umayon sa kanila, sa kagustuhan ng amo nila. Yun ang ginagawa nila. Tapos eto pa, in-interview etong si Boying Remulla noong July 3. Sabi niya, hindi ako sure kung talagang nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Tignan mo, hindi ka pa pala sure. Kundi ka ba naman tanga, pinersecute mo na sa harapan ng taong bayan yung tao, tapos in the end of the day, hindi ka pa pala sure. 'Di ba? Anong kalokohan yan? Tas eto pa isang tanga, si Ping Lacson. Pag may pinapa-contempt kayo, laging ospital ang bagsak, natural, na-depress yung tao eh. Matanda na yan, mahina na ang katawan niyan. 'Di ba? Kaya lang yan nariyan, simula nung nasa Congress yan, flood control talaga ang inilalaban yan. Kaya nga ayaw siya pagsalitain ng Quadcom eh. Dahil yung mga sa Quadcom, dahil puro tumanggap sa flood control, 'di ba? Scandal. Tumanggap ng mali-maletang ganto pera. Sino bang hindi made-depress? Sinong hindi magkakasakit? Kaiisip na tama yung ginawa ko pero pinakulong nila ako. Wala naman akong ibang hinangad kundi mapagsilbihan ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo may tagong yaman si Senador Rodante Marcoleta. Ano nangyari yun? 52 something million lang ang pera ni Senador Marcoleta sa kabuuan. Yun lang ang pera niya. Kumpara sa pera mo, Ping Lacson. Kumpara sa mga kickback nyo dyan sa flood control. Paano hindi namin malalaman? Sinabi ng Brave 80 na ang lakas nyong pumera eh. Ilang maleta raw ang natanggap nyo ni Soto eh. Isa pa yung tokmol na yun. 'Di ba? Yung school bukol na yun, nagmamagaling pa dun. Sa impeachment trial. Tintik na yan, nag-i-scroll ka lang pala eh. Sayang pinapasahod sa'yo ng taong bayan. O ikaw naman, Ping Lacson, imbis na kausapin mo yung mga abogado mo, ano ginawa mo? Nagtanong ka sa ChatGPT? Ay, naknan tinapayo, sayang ang pinapasahod sa inyo ng taong bayan. 'Di ba? Etong mga taong to, sa lahat ng nanonood sa atin, etong mga taong to, huwag nyo nang hayaang makabalik to. Nilulustay na nga ang pera natin, hindi pa nagtatrabaho na maayos. O si Risa Ontiveros nagtanong, pang closing statement naman. O yung pangalawa niyang tanong, kinampihan naman yung prosecution. O kaya inano siya ni Chis Escudero. Ano ba naman to? Mga senador na to, hindi ba tinutulungan to ng mga lawyer nila? Tapos sasabihin mo, Ping, ospital ang bagsak. Bitter ka lang kasi hindi mo kayang suhulan si Senador Rodante Marcoleta, kaya nasabi mo na hindi siya marunong makisama. Alam nga makisama siya sa nakawan sa inyo. Hindi niya gagawin yun eh, kaya nga siya tumakbo para imbestigahan yung flood control eh. Mapanagot yung mga magnanakaw eh. Yun ang purpose ng pagtakbo ni Senador Rodante Marcoleta, hindi para pumera. Ganun kasimple, 'di ba? Ilang beses nyo palang kinakausap si Senador Rodante
Dante Marcoleta, 'di ba? Natigilan yung sa flood control, ganto ganyan. May mga ino-offer pangaraw, 'di ba? May mga ino-offer, hindi ko sinasabing inopera na pera, hindi ko alam eh. Yun lang ang bulong sa atin. May mga offer pangaraw para tigilan 'yan. Kaso ang problema nyong malaki, may paninindigan si Senador Dante Marcoleta. Pag mali, mali. Pag wala sa batas, wala. Kung ano yung nasa batas, yun ang ipatutupad. Tas binanata na itong isang lawmaker kuno na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Isa kang malaking tanga dyan sa binanggit. Tuloy naman tayo dito sa naging pahayag ni Amy Marcos. Saan na ba yun? To. Hindi, hindi ko sinasabing traitor tong taong to. Hindi ko sinasabing wag siya pagkatiwalaan. Pero kasi hindi ako convinced na Hindi niya ako kayang kumbinsin, parang may negative sa kanya. Di ba? Parang ang plastic niya. Para sa akin para sa akin yun Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta. Si mga self-pity. 'Di ba? Kailangan mo ba sabihin 'yun kung talagang nakikiano ka? 'Di ba? Nakikisimpatya ka. Ang lungkot ko. Kailangan mo sabihin sa harapan ng maraming tao 'yan. 'Di ba? Diyan pa lang sa unang statement mo, negative na sa akin 'yan. Honestly, hindi mo kailangan sabihin yung ganyang words kung talagang nakikisimpatya ka. Ang kailangan mo lang ipakita kung ano yung maitutulong mo para sa akin. Kasi ako naniniwala na action speaks louder than words. 'Di ba? anong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Sabihan mo yung kapatid mo na dapat hindi niya ginagawa yan. Kasi alam mo kung bakit. Kita mo sino walang kaso sa inyo. Ikaw, wala kang kaso. Ibig sabihin, protektado ka ng kapatid mo. Kausapin mo yung kapatid mo na dapat hindi niya ginagawa yan. 'Di ba? Yun lang naman yun Madam Amy. Dapat ikaw ang namamagitan. Middleman ka, dapat ginagamit mo yon. Pero kasi parang ang napapansin ko is sobrang bias mo. Dito ka talaga pumupwesto kila Senador Dante Marcoleta. Wala namang problema doon. Pero hindi mo maaalis sa isipan ng taong bayan na kapatid mo si President Bongbong Marcos. Hindi mo maaalis yun. Ang para sa akin, ang dapat mong gawin is maging middleman. Ikaw ang taga ayos ng gulo. Kasi doon mo pwedeng mapatunayan ang sarili mo na wala kang kinakampihan sa kanila. Kasi kung may kinakampihan ka sa kanila, alin lang yan? Kakampi ka sa kapatid mo, kakampi ka dito sa kabila, ang isipin sa'yo ng kabila, baka spy ka. Hindi ko sinasabing, spy ka. Hindi ko sinasabing ganon. Pero kasi, hindi mo maalis nga sa isipan ng tao yun. 'Di ba? Ang gagawin mo lang, ayusin mo yung problema na ginagawa ng administrasyon. 'Di ba? Ikaw yung maging middleman para maayos yung mga hindi pagkakaunawaan. Birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 Para kasing nangaasar ka sa tono mo. Uy, ang lungkot mo na dapat wala ka dyan sa kulong. 'Di ba? Ang pangit ng dating. siya sa July 29 sa katapusan. Kita mo? Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, nung ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, Hindi kasi talaga nakakapaniwala yung mga sinasabi ni Senador Amy Marcos. Para sa akin hindi niya ako makukumbinsi sa ganyang style niya. ang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila. Inuubos talaga kami, pambihira. Sila lang ang inuubos, hindi ka kasama ron. Real talk, hindi ka kasama ron. Sila lang. Pero mo, lahat nung nasa minority block, nabanggit na yung pangalan. Pero ikaw, ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Pinasakyan lang ni Claire Castro para kunwari na nagbabakbakan talaga kayo, 'di ba? Sinasakyan. Alam naman natin 'yun 'di ba? Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan? 'Yon. Tama ka sa sinasabi mo. Kahit hindi maintindihan, kahit walang katuturan, ano ba yung mga plunder na 'yan? Na dapat sinasabi mo sa kapatid mo, 'di ba? Sinasabi mo kay Presidente BBM. Kung in good faith ka talaga, kinausap mo mismo yung kapatid mo. Kasi hindi ka pwedeng yan, tanggihan niya, kapatid mo yan. Kapatid ka niya, 'di ba? Tapos saka mo i-announce sa taong bayan, hindi, kinausap ko si presidente na ganto ganyan. Doon mo ilahad kung ano yung nangyari, kung ano yung pinag-usapan nyo. Ganon ang tamang dapat mong ginagawa. Kasi hindi ka pwedeng kumampi, wala kang choice. Middleman lang. Yun lang ang pwede mong gawin, maging middleman, 'di ba? Kawawa naman yung aming mga senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya? Talaga naman, ano ba ang nais
nais nila. May Nahanap mo si Bato, baka may pag nalaman mo, ikwento mo. kota ba sa senador? Ganun ba talaga yon bago magsona? Ikota raw ba sa senador? Ganun ba yun bago magsona? Hindi namin masasagot yan. Dapat yan ang tinatanong mo sa kapatid mo. So punta na tayo dito sa sitwasyon ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Ito muna tayo yung sa COMELEC. Yan. Para malaman natin kung ano ang posisyon ng COMELEC. 'Di ba? Tapos ipaliliwanag rin dito kung bakit naabsuelto si Senador Rodante Marcoleta sa kaso nga dapat ng COMELEC. Kasi inimbestigahan si Senador Rodante Marcoleta dapat kakasuhan. Kaso wala nangyari. So pagpatuloy natin. Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Buhay pa rin ang reklamo laban sa campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta na isinampa sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng hindi na ideklarang kontribusyon sa senatorial campaign ito noong 2025 elections. Ito ay sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristitel Biray na umano'y nagbigay ng aabot sa 75 million pesos sa mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Marcoleta ang pagtanggap ng pera na galing anya sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa COMELEC, may sapina ng ipinadala sa mga ito para sagutin ang reklamo sa kanila. Nag-issue na po kami ng subpoena doon na alam ko bigyan sila ng extension. Nagugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara sa COMELEC ng ibinigay nilang donasyon. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia, hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon sa iba pang kaso na nakahain sa mga ito tulad sa Sandigan Bayan na isinampa ng Ombudsman. Yung kundo sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay COMELEC, ang kay Ombudsman. So dito, malalaman natin na may paninindigan itong si COMELEC chairman. Yun nga, doon nagalit, para sa amin para sa akin especially kasi merong mga bumubulong na doon nagalit ang administrasyon na dapat dyan pa lang sa COMELEC, may kaso na si Senador Rodante Marcoleta. Kaso nga, na-waive. Paano naman natin nasabing na-waive yung dapat na ikakaso? Kasi wala nga siyang criminal offense na nagawa sa pagkakandak nila ng investigasyon. Kaya umingay itong pangalan ni COMELEC chairman doon sa Kongreso na iminumungkahi ni Garin, ni Congresswoman Garin na Queen of Dengbak siya. Ayan. Nakakasuhan nga raw tong chairman na to. 'Di ba? Kita mo porket hindi pumabor sa kanila, may kaso na agad. Kakampi pa nila yan kakampi nila yan. Sila, kumbaga naghahanap sila ng sponsor sa Congress para makasuhan nito si chairman na to ng COMELEC. Kita mo, garapal talaga gobyerno natin, 'di ba? Kakampi nila yan. Una nang pinawalang bisa ng COMELEC ang bukod na reklamo kay Senator Marcoleta kaugnay ng pagtanggap ng donasyon sapagkat sa ilalim ng bagong batas ay hindi na ito criminal offense kaya wala nang kapangyarihan ng komisyon para usigin ito. Handa ring makipagtulungan ang poll body sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga kaugnay ng campaign donors ng mambabatas kung kinakailangan. Kami po, kapag hiningan kami ng dokumento, bilang isang ahensya ng pamahalaan, ibinibigay naman po namin yan. Basta wala pong magbabiolate ng data privacy. Dante Amento, UNTV. So pakinggan naman natin tong naging pahayag ni Attorney Abayon. Pinaliwanag niya yung kaso na yan diyan sa COMELEC para hindi naliligaw ang taong bayan Pakinggan natin to para alam natin kung ano ba talaga ang nangyayari, kung niloloko lang ba talaga tayo ng gobyerno o niloloko tayo ni Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Para alam natin kung sino nagsasabi ng totoo. Meron ba talagang dapat ikaso kay Senador Rodante Marcoleta diyan sa COMELEC? Yan ang banggitin ngayon ni Attorney Abayon. Kasi medyo ito sa akin confusing. Plunder dahil sinabi niya na siya po'y tumanggap tapos inabsuelto siya ng COMELEC pero ang ombudsman nag-ano pa rin siya, nag-file pa rin ng kaso at ngayon po nga ay nasa PNP General Hospital. Can you explain, can you help us understand the case Senator Marcoleta and why he is in this predicament right now? Yung difference po kasi yung sa COMELEC is based on an alleged violation sa COMELEC laws natin. Pero currently kasi amended na, hindi na criminalize yung non-declaration sa SOSE. So wala na talagang possible COMELEC liability. So, hindi na criminalize yung doon sa SOSE nga. Wala na rin possible liability, 'di ba? Sabi ni Attorney Abayon. Okay. Whereas yung sa ombudsman po kasi yung basis nila was the plunder law, violation of plunder law. Oh. Ayan. Kasi daw tumanggap si Senator Marcoleta ng funds
Oh. na in relation to his office kasi congressman daw po siya nun. Oo naman yun, tumanggap siya ng funds na congressman pa siya, di ba? So, pakinggan pa natin yung sasabihin ni Atty. Abayon. Oo. Pero if you would ask me, it is actually defensible yung situation ni Senator Marcoleta considering the timelines. Kasi number one, when he received the funds, yung sinabi naman niya January, tapos February po start ng national campaign eh. So, medyo Hindi pa reasonable election naman to period. conclude. Oo. Yes, na Reasonable talaga kasi kampanyahan nga eh. Dahil tatakbo nga siyang senador, 'di ba? Tatakbo siyang senador eh. Nakapag-file na rin siya ng candidacy. October nga yung candidacy. Oh. binigay in advance for the campaign period. Whereas pag binigay yun a year earlier, yun medyo alanganin yun na Yun. Kung mas maagang binigay, 1 taon muna bago yung kampanya, 'di ba? Yun ang paliwanag ni Atty. Abayon. Talagang questionable yun. 'Di ba? Kung sobrang tagal bago kampanyahan tas inabot sa'yo, ay talaga iba purpose nun. Kickback yun. O kaya mga mga suhol, ganun, di ba? O pampalakas para kapag humingi ng pabor, pagbibigyan mo, gagamitin mo opisina mo. Yun ang mali. i-argue na for campaign. Pero dito kasi immediately the month after agad national campaign na. Kampanyahan. So it's the timing also. It's the timing. Oo. Pero kasi sinasabi nila, bakit plunder? Private citizens naman yung mga nagbigay sa kanya. Meron po kasing provision sa plunder law na if you receive funds in relation to your office. Oo. Pero kailangan pa po yun ipakita ng prosecution na tinanggap yun ni Senator Marcoleta dahil congressman siya. In other Tama. words, may Sitting expected siya. na kapalit. Yung So, hindi pa guilty si Senador Rodante Marcoleta. Kasi iniimbestigahan pa eh. Pero, kung pahayag pa lang ni Boying Rimulya na hindi siya sure kung talagang nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta, di ba dun palang panalo na eh, si Senador Rodante Marcoleta eh. Ang tawag dyan sa ginagawa nila, political persecution. Di ba? Kasi takot sila sa ginagawang investigasyon ni Senador Rodante Marcoleta diyan sa flood control. Dahil alam nila sabit silang lahat diyan. Di ba? Lahat sila diretso sa kulungan pag nanalo pa si BP Sara. yung nagbigay sa kanya. Oo. Pero yun nga po, if we look at kasi the timelines of everything when it was given, tapos election period na next month, and then yung statements lang naman ni Senator Marcoleta, lahat for campaign purposes, yun Tama. siya. Oo. So, kung ako tatanungin, defensible yung position po talaga niya. Defensible. So punta naman tayo dito sa sitwasyon ni Senador Rodante Marcoleta dahil nga raw inisyuhan na naman ng warrant of arrest, di ba? Tinambakan na naman ng kaso si Senador Rodante Marcoleta kasi nai-intimidate talaga ang mga government official kay Senador Rodante Marcoleta. Natatakot sila. This is a law that makes a criminal offense for government officials and employees to receive and for private individuals to give gifts on any occasion. Hindi pa man nadadala sa kulungan si Senator Rodante Marcoleta, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi sa mambabatas sa loob ng Philippine National Police General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa sinumang nasa gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Yun yung sinasabi natin kanina, 'di ba? Na-kickback nga raw yung paratang nila kay Senador Rodante Marcoleta. Yang si Ombudsman Boying Rimulya, 'di ba? So paano yung kay Chis Escudero? Yung natanggap na donasyon ni Chis Escudero, 'di ba? Ano nangyari? Winave, 'di ba? Dinismiss. Pagdating kasi doon sa mga kakampi nila, talagang dismiss. Pero pareho lang naman tumanggap ng donasyon. Sa mga nanonood sa atin, ano pinagkaiba nun? That time, senador rin si si Chis Escudero congressman si Senator Rodante Marcoleta. Anong pinagkaiba nun? Incompetent pa to si Boying Rimulya. Hindi siya sure Hindi siya sure kung talagang nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Tapos may probable cause. Itong Associate Justice, 'di ba? Diyan sa Sandigan Bayan. Paano makakapaghanap ng probable cause kung hindi nga sure ang ombudsman, 'di ba? Malaking tanong 'yun. Doon muna si Senador Rodante Marcoleta sa kulungan habang naghahanap pa ng pwedeng ikaso sa kanya? Ganon? So tuloy tayo. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay?
So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Sinerve na ulit yung warrant. So, dalawa na yung didinggin na kaso. Pero ang sabi ng Sandigan Bayan, yung 4 na ikinakaso kay Senador Rodante Marcoleta, pagsasama-samahin na para sa isang pagdinig. So, hindi na siya paghiwa-hiwalayin. Mas maganda yon kasi mas mapapabilis yung proseso. Diba? Mas okay yon para sa atin. Kasi tayo naman, doon lang tayo sa tama. Sinusuportahan natin kapag tama. Diba? Hindi yung papahirapan ka. Diba? Pipending yung kaso mo. Tapos, ano pa, kumbaga, hindi, risked. Alam naman natin kung ano na nangyari kapag gano'n na ang ginagawa nila. Diba? So, tuloy tayo. Sinabi pa ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, Police Colonel John Giyagi, na isumite na nila sa Sandigan Bayan kahapon ang hiningi na medical certificate kaugnay sa kondisyon ni Senator Marcoleta. There is a directive for us, no, na actually noong July 6 pa lang nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday upon receiving yung directive from Sandigan Bayan. We immediately presented to them yung condition niya at kung sino ba ang nagbabantay. Again, it is the CIDG. Samantala sa pinakahuling resulta ng laboratory test ni Senator Marcoleta, Alam nyo, para sa akin, mainit na mainit ang dugo ni Ping Lacson talaga kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi binabata-bata niya to si Senador Rodante Marcoleta. Hindi niya alam, may ganito pala. Matalino pala si Senador Rodante Marcoleta. 'Di ba? Minamaliit-maliit nila kaysa pangkaraniwang abogado. Doon pa lang sa pangkaraniwang abogado hindi tayo doon. Kumbaga nire-respeto natin lahat yan kasi nag-aral yan ng mabuti. Nagsunog ng kilay yan para makapasa sa board, sa bar exam. 'Di ba? Para makuha nila yung lisensya nila. Nagsunog ng kilay, nag-aral ng mabuti, dugot pawis ang pinuhunan niya mga yan. Tas minamaliit lang ng mga senador na akala mo magagaling, mga magnanakaw naman. In general yun tamaan sa pool, bahala kayo dyan. Kasi hindi mo kayang manipulahin si Senador Rodante Marcoleta. Kaya pinag-iinitan mo bakit may dumadalaw daw dyan, bakit pinapayagan ng PNP, di ba? Bakit bawal ba dalawin yan? Bawal sila dalawin? Kung yung mga pangkaraniwang preso nga, pwede dalawin Yan pa? Bawal? Alam mo, Senator Ping, panapanahon lang yan. Panahon ni Senador Rodante Marcoleta ngayon na pinagtulungan nyo para makulong. Pero darating din yung time na makukulong din kayo. Ayun yung aasahan namin. Huwag ka magtatago. Harapin mo kung totoo talaga sinasabi mo. Harapin mo yung kasong ipapataw sa'yo pagdating ng panahon. Pamaya magtago ka. lumabas na mataas ang bad cholesterol ng mambabatas. Habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon sa kanyang puso. Patuloy naman aniyang ginagamot ang mild pneumonia ng mambabatas. Ayon kay PNP-GH Internal Medicine Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, sakaling hingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor sa PNP, mas mainam aniya na huwag ihalo sa general population si Marcoleta sakaling ilipat ito ng kulungan. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. Ito yun, tanda na yung tao So mas advice namin na isolate po siya. Tama. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si... Kung siya ihalo sa karamihan. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advise na isama siya. Pasado alas 2 naman ang hapon nang dumating si Senator Robin Padilla sa PNP-GH para dalawin si Senator Marcoleta. Alam mo, hindi kasi mawala talaga sa isipan ko yung sinasabi niya ni Lacson. Parang gustong-gusto niyang ganunin si Senator Rodante Marcoleta. Pag-initan habang nakakulong na
bawal bumisita, bawal ganto, bakit nandyan yan? Parang gusto niya patapon mo dun sa ibang ospital, bawal yan sa PNP. 'Di ba? Parang ganun yung pahiwatig ng mga salita niya. Kaso, hindi lang niya masabi directly. Kumbaga naghihiganti to buti nga parang ganun Sobrang galit yan si Ping Lacson kasi napahiya siya. Sa tinagal-tagal niya maging senador. Ngayon lang siya napahiya sa publiko. 'Di ba? Hindi siya nirespeto. Ba't kayo re-respeto kung magnanakaw ka naman? Kung pinagbibintangan kang nagnakaw ka. Paano mo ngayon makukuha ang respeto ng isang abogado na sinasabi niyong pangkaraniwang abogado? Mas dito na ako kay Senador Rodante Marcoleta, kaysa kay Risa Ontiveros, kaysa kay Win Gatchalian, kaysa kay Kiko Pangilinan. Mas kakampihan ko na to dahil may ipinakikipaglaban na tama. Kaya ikaw, Ping, maasar ka dyan. Mamatay ka sa inggit dyan. Hindi mo talaga kaya si Senador Rodante Marcoleta. Kasi alam mo, kaya ako nasabi hindi mo kaya. Dahil ngayon nakakulong na, napipikong ka pa rin di ba? Napipikong ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng payag, di ka pa rin tumatahimik. Bading ka ba? Salita ka ng salita dyan. Tahimik na, wala na nga sa Senado di ba? Yun lang. Simpleng-simple. Di mo na kailangan magbigay ng pahayag. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.